Ako po si Master Sergeant Armando Inabia Jr. Ito 1072 Infantry Philippine Army. Batalyon Sergeant Major, 28 Infantry Willid Batalyon, 18th Infantry Division Philippine Army. Ang sundak pinto ko ay yung patungkol sa pag-undergo ko ng Scout Ranger Course Class 156 2004. I-share ko lang kung ano yung naging karanasan ko during training. During the time noong 2004, nag-undergo kami ng combat maneuver phase. Nasa phase 3 na yun. Bali, yung task sa amin is mag-undergo ng combat maneuver sa area ng Aurora Baler. Ang nangyari sa order of movement from Regiment FSRR, hinol kami hanggang Aurora, hanggang doon sa may Pag-asa, sa kampo ng pulis sa gilid ng dagat. By that time na yon, bali natin kami sa tatlong seksyon. Yung kami, section 1, ang isang bangka namin, kami is nakatuloy kami doon sa target. Yung dalawang bangka, hindi nakarating doon kasi hindi namin nalaman agad na konektado pala yung operator ng bangka. Pagdating namin doon sa sitio na yon, hindi ko na naalala yung pangalan ng sitio na yun. Pagdaong namin mismo, maraming mga lasing na natulog sa isang kubo lamang na kuan. Pero hanggang doon nagtatambay kami, hinintay namin yung dalawang bangka. Hanggang umabot na ng araw, yung timeline namin dapat mag-alas 6, nakadikit na kami sa target. Ngunit yung dalawang bangka, hindi namin nakontak, kaya tumuloy kami. Kabady namin yung 48 IB. Kasama namin si former course director namin si Kapitan pa noon, Captain Almodovar. Yung dikit na kami doon sa kalaban, ako ang radyoman. Nung makita ng lead scout yung kalaban sa isang post, advance post nila, na paalis na rin, nag-ano na ng 60. Yung bala nila, nagliligpit na sila. Pinatras kami ng CEO namin dahil mas veteranong 48. Nung pumasok ang 48, linasap nila, kami lang nag-security, hanggang nagkaputukan at nag-withdraw. Hindi namin alam doon, na-advance post pa lang yun. Kaya nung nangyari, yung pagtambay namin sa baba, nag-install ako ng communication para makontak yung dalawang section. Doon pa lang namin sila nakontak, papalapit sa amin. Habang mapalapit sila sa amin, na mag-asahing sana kami para tanghalian, binalikan kami ng kalaban, putok-putokan kami. Di ko nakalala yun na makalimutan yun na habang nag-install ako, ang kinukubiran ko na po ng saging, doon pa tumawang ang ng 2-3, Red Lancer. Kaya ako ni Sir Almodovar, ba't ka tumakbo? Sabi ko, sir, yung bala doon na sa pinagpistohan ko mismo. Di sige, mag-install ka ng radyo. Hanggang napuntak na sir, hanggang dumating dalawang seksyon. Ngayon, nag-decide kasama na yun si Major Dr. Liro. Siyang nag-lead. Kinuha ko sa class namin, doon ako sinalpak sa 48 IB akong radyoman. Hanggang inassault yung pinakabatas na high ground na nandun pala yung kampo nila. Hanggang nagkaroon ng kaputukan. Tapos yung naiwan lang namin nakuha doon is yung carbine. Rifle na carbine. Yun lang nakuha. Tapos mga bloodstain na lang. Hanggang nag-continue kami nag-pursuit. Tapos pagbaba namin, yung isang section pala, o isang team ni Lieutenant Villanueva, nung ini-snipe kami sa baba, natamaan pala yun. Kaya yun ako na ma-extricate namin siya dahil natamaan sa paa. Kaya yun, na-withdraw namin yung si Lieutenant Villanueva. Ako naman, ibinalik na ako dito pag-withdraw kay Lieutenant Villanueva, ibinalik na ako sa class ko, sa Ranger. Tinanggal na ako sa 48 IB hanggang nag-withdraw kami dun sa kay Senator Angara yun, sa may Pag-asa. Tapos doon kami sir nag-withdraw. Pagpa-withdraw namin, na-i-box ng Villanueva, tapos bumalik pa rin kami dyan sa Pag-asa dahil may treat din dun sa rest house niya, parang resort. Pero nung kinamagahan na sir, na ginapang namin kuhan, wala rin kami naabutan na. Bali yun lang ang nakuha namin na kuhan doon sa combat maneuver is yung yung carbine sir, carbine. Pero yung 48 IB ang nakuha sir kasi iniwalay kami ang nag-assault. Sinaman lang ako ni Major Dr. Liro sir, ang taga-PSRR.
Okay pala yung okay sa mga hindi nakakalaman ng combat maneuver yan kasi yung bago mag-test mission yung isang class ay combat maneuver yan parang pang-kwan ba mag-priming Yes, sir. yan pero hindi lahat na encounter pag magano pero sina SM na encounter. Yes, sir. By the way, ang sinasabi kong sa military, sa army, specifically pag tinabi naming SM, hindi SM Megamall, kundi Sergeant Major. Yan yung pinakamataas na ranggo at pinakamataas na respeto na ibinibigay namin sa most senior NCO, SM. And then, of course, sinout out mo na rin si Monching, si Rambo, yung iyong course director. Pero yung action nyo talaga, doon sa test mission nyo. Yes, sir. Diretso na. Oh. During naman sa test mission ng ISAR Class 156, nasa section 1 ako ang radyoman ni Lieutenant Colonel Galisa na ngayon, yung uwan namin. Doon kami nilagay sa Compostela Valley. Compostela Valley, Davao del Norte. From Villamor Air Base to Davao Air Base, sinakay kami ng mga truckser na lalagyan na mga baboy. Kaya grabe ang amoy din. Hanggang ito mula gabi, nabutan na kayo ng madaling araw doon sa LD namin. Sa unang pag-LD pa lang, kala namin kalaban na. Yung pala, may siraulo lang na para kami sinigawan siyempre alerto. Di wala man yun, sir. Nag-move lang kami. Unang pasok namin sa isang target, kinatsawa kami. Puro lang nakuha namin, sir. Yung wala namang putok, sir. Ginapang lang namin yung malalim. Dahil yung terrain doon sa area, sir, is matataas na bundok. Tapos maraming alingatong, alimatok. Tapos ang critical pa doon is yung mga minahan dahil doon namin naranasan, sir, yung pamo, pag tinanggal mong kumbat mo, wala na yan. Parang kamatis na yan dahil sa chemical ng tubig, sir. Doon sa mga planta na dinadaanan na umina ng mga ginto. Doon pa lang sa first 7 days na ration namin, sir, napasok kami ng safe house pero walang putok. Pero puro mga homemade lang, sir. Homemade shotgun, yung M16 na ang bala, pero walang din siya, mga homemade, parang wala lang yan, sir. After 7 days, nag-withdraw kami sa Sitio Boringot. Sitio Boringot, doon kami nag-resupply. Isang gabi lang, didi na naman para sa pangalawang jambol. Pangalawang jump namin, okay lang, wala kaming nakita ng mga indication ng kalaban. Pangalawang araw, meron kaming naupian na isang bahay, dinikita namin, sir. Nagkumpiyansa pa nga kami dahil maraming sir, mayabas. Pero maraming security, sir, pero iba nang mayabas, kaya nagagalit yung uwa namin. Ba't kayo, parang na kayo, ganito. Tapos ako, di ako man dikit, sir, ang radyo naman ako. Ginagambit namin yung tao, hindi siya nagsumbong, pero nung paalis na kami, binigyan namin siya ng ng pagkain ba niya, sardinas, ganito. Doon, sir, nag-info sa amin na mag-ingat kayo, sir, dahil kakaalis lang na dito. Ngayon, nag-move kami, sir, diretso. Yung pa rin yung mga SOP na ko, lalo na kung kasi may natagos kami doon na laging road. Punta namin laging road, sir, nagpa-hold si uwa namin. Sabi niya, Hinabya, Ginebs, tawagan mo yung Team 1, mag-proceed sila sa high ground, mag-upi nga sila kung anong sitwasyon kasi hindi natin yung mapa dahil magkaiba dito sa terrain. Sabi niya, di yun, nag-upi sa isang team, tapos bumaba, ganito. Tapos proceed na kami, sir, nag-cruising yan, tapos nag-map check, nag-move na naman, tapos doon sa unahan, doon na kami nakarinig siya ng tugtog ng videoke. Sabi man paano nagkaroon ng barangay? Wala akong barangay dito. Di, yun na naman, sir. Yung team 1 naman ng security, team 2 naman nag-uupi sa taas. Yun, sir. Pag angat ng team 2, doon na, sir, sa taas, doon nakakita, sir, na may mga armado, sir. Naglalaro yung billiard, sir, na Julins. Ngayon, pagkatawag ng team 2 na, sir, nandito yung may mga armado. Di, ang ginawa namin, nag-declare siya na mag-rock plan tayo. Rock plan, tago sa gilid ng daan, pero naman siya, sir, naka-hide, naka-concealment. Mga 50 meters, sir, yung pinag-scaldrag namin doon para dumikit lang, sir, kasi manihan. Mahirap yung, pero yung time na yun, dala namin yung mga burlap namin. 50 meters yun, sir, padikit kami. Nung doon na lang na yung
yung synchronization ng fire namin, pagputok sir is si Uwan ang unang puputok. Nung nandun na kami sir, naka-iltap na sir, naka-skirmish sir na, umiyak yung bata na sanggil pa lang sir. Kaya decide agad si Uwan na walang magpuputok. Dali Dahil muna. yung bata. Oo, Yeah, sige nga, pause muna tayo ng ganon, di ba? yes sir. Medyo matindi-tindi yun, ano? Na punong-puno ka na ng adrenaline, biglang may umiyak na bata. Yes sir. Sanggol na bata sir. Tanggol na bata. Yes sir. Tigil lahat yan, Sige siyempre. lahat sir. Dahil professional soldier tayo. Yes sir. May umiyak na bata kaya na-hold yun sir. Ang ginawa, nung nagtambay kami, parang hindi na namin yung armado sir, parang nakahalata. Mm. Bali, biglang nag-move sir, nawala doon sa kubo na yun. Eh, from 50 meters na ginapangan namin sir, meron pa siguro mga 30 meters na lang. Mm. Dikit na kami, pero manihan na yun ang pinakamanihan na talaga. Mm. Kung dito, medyo masukal pa kunti. Ngayon, sinusundan yan sa team 1 sir. Mm. Hindi na nila nakagila kung saan. Nawala. Pagbalik namin, sabi ni Juan, team 2 bumaba kayo, baka madaan yung gamit natin sa baba. Mm. Pagbaba nila sir, sa Laging Road, may dalawang bata sir, 14 years old at saka 9 years old. Yung 14 years old, ang suot niya na sweatshirt sir, kamisita de chino sir, kulay puti, puro kalawang ng link sir. Yun sir ang hinold namin. Kalawang ng link. So, alam na. Yes sir. Mm. Yun ang hinold namin. Tapos yun, ginambit siya. Lahat hanggang siya sabi niya, sir, wag niyo lang kayo patayin, kasama ako sa inyo. Sabi niya, ako na magtuturo. Kay kanina doon sa cruising, sabi niya, kung nagpakanan kayo, maambus kayo. Mabuti na kung nagpakaliw ako, dimiritso lang kayo. Di, naniwala kami sir. Doon pa rin kami bumalik sa kubo na yun. Tapos, pangalawang bundok sir, pagbaba, naupian na namin yung sir, yung mga laminated sack nila. Bali, nakatambay ang kalaban sir, dito sa gitna, hindi sila sa overlooking. Mm. Ilog ito, ganun, dito sila. Pero may malaking kahoy. Di, pag naupian namin dito sir, dito kami sa kabila pa lang, mga ano sir, alas 5 ng hapon. Kagandahan doon sir, nakisamang panahon sa amin, din umulan. Mm. Malakas ang ulan, tapos yung tubig sa sapa, medyo lumalim na nga. Pero iniwan namin yung mga gamit namin, backpack. Doon kami nakatawid. Iniwan yung isang team, yung team 1, yung team 2 ang kabady ng command group. Mm. Ang malayo na siguro sir, 15 meters sir, kung gaano kami nakadikit. Doon namin expose yung tinuturo sa ranger, yung paano ang disiplina, na huwag mong padala ng pagod. Sabi pa nga ni Colonel Ginulbay na hindi ko nakalimutan yan sa ranger, tinuro yung sabi niya na pagpagod ang tao, lumalabas ang tunay na ugali. Kaya kung sabi niya, pagpagod kay control mo yung ugali mo. Yun sir, nadikita namin. Walang yung kalaban sir, walang duty, wala silang kala namin nga, wala. Ni Uwan yung bata. Na ganito, pag hindi yan, pag sibilyan yan, sabihin yan na talaga sila sir. Ayun, may gumalaw, nagkuman ng putok sir. Kinuha niya yung bata? Oh, sir, sumama naman siya sir, siya na nag-guide. Hindi, bata. Gano'ng kaliit ba yung bata? Yung mga 11 years old sir. Yung isa na 9 years old, kaya yung ginapang namin sir na bahay, taga doon pala yun. Mm. Bali yung isa 9 years old, iniwan, yung 11 years old yung sumama. Mm. Tapos yun na sir, pagka iniwan yung isang team dito sa kabilang ilog, sa tawid naman ng ilog, dito na yung team to, dito yung command group. Bali ito yung bundok, dito silang kalaban. Yung kinukumport na namin sir, yung pulang baga ni command, na ito yung gumagawa doon ng mga pangaharas sa 60 IB. Mm. Nakwento rin sa amin yung 60 IB, yung inaras sila dahil anong nangyari doon sir, nung magkaputukan na sir, ito sir yung hindi ko makalimutan sa ranger dahil walang sumasagot sa putok namin. Puro bulyong pa sir. Walang sumasagot. Pag may gumalaw, putok mo naman. Ngayon, nung biglang gumalaw itong isang kubo na malapit sir, nung mag-declare ng assault, hindi ko na malaya sir na sumama ko sa assaulting team. Mm. Ang napuntahan ko mismo sir, yung kubo ng commander, nagdikit kami ng 3 gakit. Mm. Kaya nandun yung 60 sir, katabi niya yung gunner. Ako pa niya nakakuha sir ng 60. Tapos ibinigay ko sa assistant gunner. Assistant gunner, sa taas man lang sir. Ayun, nakuha namin yung siyam na baril. Bali, 5 M16,
isang M23 na BB Armalite na may M23, dalawang M14 at saka 60 sir. Tapos timbog doon sir si Commander Mawi sir, ang pulang baga ni Kuman. Pati yung pinas na si Kabinji. Nung withdrawal sir namin, dahil gabi na, dito na kami sa kabila. Tiningnan namin yung siyam na patay sir. Pagkagabi, mga alas 10, maraming umiyak na recover. Pagka umaga, nag-link up kami ng port company. Dahil, ano pala yun, tismisin nila kayo, nag-refreezer. Yung patay doon pagka umaga sir, 5 na lang sir. Si Kamawi na lang yung mga staff. Pero yung iba na kasama, wala na doon sir. Doon kami sir nag-withdraw. Pagka umaga, nag-body na kami ng port company. Doon sir dumitso na kami sa, ano yun sir, encounter sa Sitio Alinsanay Pulang Lupa sir. Doon kami nag-withdraw sa Barangay Lawaan sa Charlie Company ng 60 IB sir. Doon, dahil sa magandang nakuha namin sir, dahil yung abuso ni Commander Mawi sa barangay pa lang, yun pala yung barangay nila, sinunog yun ni Mawi. Nung makita ng tao sir na yung baril ni Mawi, dadala namin yung M23 na BB Armalite na M23 na yung plus surpressor sir is kulay stainless sir. Sa Sitio Pulang Lupa pa lang sir, ang tao sa amin, sinasalubong kami ng tuwang-tuwa sila. Binibigyan kami ng mga pang-snack, soft drinks, tinapay, sigarilyo, dahil ano daw, wala na yung problema na salot na sa lugar nila. Hanggang pagdating namin sa Barangay Lawaan, Charlie Campan ng 60 IB, sinalubong rin kami doon ni Course din na sir. Tapos kinongratulate kami lahat sir. Tapos may pinabigay din na pasalamat si Kapitan dahil kung pagbaba namin sa tingnan yung barangay, medyo hindi pa sir yung barangay kung paano sinunog ng NPA. Tapos doon din na namin nalaman na yung 60 namin na nakuha na may joy ang tatak, sa 60 IB yun sir pala na hinara sa detachment nila sir. Ang na doon sir, pagkagabi, doon habang nagpapahinga kami, tinago kami, bigla akong pinatawag sir. Press the board ako sir, press the board. Lumuran ako. Dahil sumama ka sa... Dahil sumama ko sa sir. Ang naisagot ko lang kay Course D sir, sir, pin down na kasi ang kalaban, tapos excited ako mag-graduate sir. Yun lang sa nabanggit ko. Pero yun sir, kung mabuti na lang na pag hanggang bumalik sa regiment sir, hindi naman ako natawag sir. Tapos na lang ako sir during sir, graduation sir, na ginawaran ako sir ng interim gold course sir doon sa lugar kasi naging distinguished conduct star yung uwa namin sir. Kaya hindi ka Anong recover nyo? sir, isang 60 sir, machine gun, isang BB Armalite na M23, dalawang M14, tapos 5 sir, M16 rifle sir. Body count? Siyam din sir. Kasama si sir, Kamawi sir, yung may hawak CEO ng pulang baga ni Kuman sir, tsaka finance nila. Sige SM, sa tinagal-tagal ng panahon mo sa ka-ooperate, masabi mo bang swerte yon o talagang, di kasi maraming Yes, sir. swerte, marami ring nagsabay yung swerte at galing, di ba? Yung yun. Yes sir. Kasi may bata, halos Halos sir. umulan, di ba? Oo sir, nakisama lahat sir. Nagsama lahat ba? Sige nga, Yes, sir. ikwento mo yung gano'n kasi marami-rami yung ganyan na kwento eh. Oo sir, bali ang ko lang doon naman sir is, number 1 sir is pananalig sa Diyos sir. Kasi minsan nararamdaman ko yan, during encounter parang wala akong takot na mag-assault doon sir. Pero pag natapos yung encounter, doon ako kinakabahan. Sabi ko, ano kaya to? Na parang nag-iiba yung ko pag wala na sir encounter. Pero pag encounter, wala, hindi nga kahit hindi ako sa kasama, hindi ako lumilingon na sir. Basta diretso lang ako, kung anong gusto ko, gano'n na lang ako sir. Pag matapos yan sir, kakabahan na ako. Ano kaya ito? Gano'n sir ang nangyari sa akin. No? Pero yung sir, yung isa sir na nag-aasal ko doon is, kung paano ako dinoktrina ng Ranger sa training niya sir, kung paano yung mga SOP ko sinusunod. Na hanggang ngayon sir, kahit sa major na ako dito sa Tintaybi, nagtuturo pa rin ako sir. Nilano ko pa rin sa scout platoon sa mga company. Yun ang naging isang best practices ko dito sir, sa batalyon. Dahil before ako napunta dito sa Tintaybi sir, 11 years ako sa Itutor Brigade sir. Matagal ako naging training in CU sir. Pero bago ako naging training in CU sir, nag-chief isto ako, chief istri sir, tapos sa training sir, doon ako nagtagal, nung panahon ni General Tan sir, nagkaroon kami sir ng
small unit sustainment training na pinakrap sa akin yung POI, sir. Pina-approve dun sa, pinadagdagan sa DTS, tapos pina-approve sa G8. Tapos kinandak namin sa lahat ng batalyon na hindi nakapag-campaign sustainment, pinapandir ko dun, sir, sa brigade. Bale, yung concept ng sustainment na yun, sir, ng small unit sustainment training, isa Ranger Tactics, pinili ko lang, sir, doon yung gamit talaga sa operation. Na yun ang naging best practices ng 3rd Brigade na mula nung na-conduct yun, sir, na minimal na yung mga wounded sa tropa, tapos umi-score ng tropa, sir. Sige nga, wag mong ikwento masyado yung tactics. Pero yung mga prinsipyo ng training na yun, kasi ayaw tayo magkwento ng tactics. Pero ano yung mga pundasyon nung POI mo na yon para masabi mong naging effective siya dito sa Northern Samar? Ano, sir, yung inanakan ko dun, sir, is yung disiplina ng tropa, kung paano ang tiyaga. Tapos yung quick reaction, paano gumalaw. Dahil updated naman, sir, yung ano yun, may kasama yun na combat marksmanship. Bali, combine na yun, sir, sa dating POI ng Ranger at yung bago ngayon, sir, na mga dinagdag kagaya ng combat marksmanship. Yun, yung talagang ano namin, sir, hindi namin pinapag-graduate kasi yan. Hanggat hindi ko makuha as a team leader ng committee, sir, na hindi nila nagagawa yung gusto ko. Gusto ko yung quick reaction. Na pag ganito, dapat ganito nga, gusto ko galaw. Balik na, pabalik-balik. Mariban, sir, din sa brigade, may FTX kami yan, sir, dun sa Makiwalo. After ng FTX, parang sa Ranger din, sir, na pag umuwi na kami, may tismission sila, sir. Mag-upert hanggang mabangga, sir, din sila. Ilang score yung 81st DRC sa 20, 19 IB. Ay pati DRC yun, sir, nahawakan namin dito, 20 IB, 19, 43rd, 81st. DRC nahawakan namin, sir, duman yun sa amin dun, sir. Ayun dito, nire-repress kasi si namin ngayon, sir, si Captain Altamir, nag-estudyante ko yun, sir, ng SUST nung unang unit sa 81st DRC, sir. Kaya nung magkita kami dito, sabi niya, tama-tama SM, matutulungan mo pa rin dito sa ano, sir, sa batalyon. Ayun, sir, represser. Ngayon, mag-repress ng scout. Ngayon, pag medyo magbakante na, sir, yung by company, yung squad sustainment sa company, papasok namin sa platoon, sir. Pero yung composition, sir, hindi namin sundin yung POI ng infantry, kundi papasukan namin ng mga Ranger Tactics, sir. Yun ang mangyayari, sir. Bakit napaka-importante sa mga unit katulad ng 20 IB yung may sustainment training na tuloy-tuloy na walang putol? Bali, Ganong ka-importante? Bali, yun, sir, importante yun, sir, para sa amin, sir, dahil yung sa batalyon combat, sir, team, operation kasi kami, focus on operation, sir, na kailangan talaga i-refresh lagi yung skill niya kasi lalo na yung mga iba nagre-retiro, sir, bago na naman, kaya i-refresh mo naman kasi na-develop, sir, yung teamwork, yung disiplina doon, sir, na kaya yun, sir, minsan anong pag balik ka dito, sir, napansin ko rin yun na nirecommend ko mismo kay Batcom, sir, na ibalik yung squad permanency. Dahil napansin ko yun nung nag-shift kami, sir, sa Alpha, yun ang mga na-recommendation ko, tapos yung alignment ng deployment ng tao at saka firearms niya. Hindi na hugutin lang na ganito. Ngayon, sir, sabi ko kay Batcom, sir, alignment, sir, ng tao, yung kagaya sa time namin nun, sir, yung pagdala lang ng tubo, hindi pwede magdala ng Pepsi niyan, purple yan. Yung 60, dapat Ranger ka o isip ka o corporal ka na. Ngayon kasi, minsan private, sabi ko, hindi ito 50. Kailangan malakas ka kasi during encounter, ang pinag-uusapan dito, experience. Sabi ko, yung mga ginagawa na, lead scout nila, pinababayan ka muna, sir. Pagdating serya, bakit ang lead scout mo private? Ano bang trabaho ni per team leader Alpha? Dapat ikaw kasi hindi ito 50 na pangmalakasan. Sabi ko, experience dito ang labanan. Paano ka mag-track? Paano ka mag-observe? Paano ka mag-ano ng danger area? Sabi ko, ganun, sir. Kaya yun, napakalaga, sir, na sustainment training, sir. Dahil, number one na namin sa TDIB, sir, yung dapat, sir, mahit namin yung zero casualty, sir. Sa area. Kagaya nung huli na umiscore kami, marami pasalamat ni Batcom na isang squad lang, yung prediction kanina, sir, na isang squad lang na umiscore ng 3 baril at saka 2 body count na bagong nag-represent, sir, sa sweep. Pero before nag-sweep evaluation, sir, training namin din ng 1 buwan, sir, pumunta kami sa Quirino, sir. With may committee, sir, taga training in SEO at saka 2 training in SEO at saka assistance ako, sir. At tapos isang graduate, sir, ng ano, sir, yung medical service, sir.
Dahil lahat yun sir, kinukumpit namin lahat yung ano niya para pag ibitaw namin sa kanya na kahit kami mismo, kahit ako, as a sergeant major, mapaniwala ko na komportable ako sa kanila, may tiwala ko na doon. Hindi sir yung boy yung dating. Kasi yun nga, yung inano ko sa kanila, sabi ko pa nga, ako naman is, ano sir, yung gusto kong i-share. The more nag-share ako ng knowledge and skill ko, nare-repress ako. Sabi ko, yun ang sinasabi ko lang kayo. Huwag kayong yung ano, huwag yung maglimita na mag-share ng kaalaman ninyo dahil doon kayo nare-repress. Sabi ko, pagdating ng panahon, mag-presa din ka, mag-sergeant major ka, wala kang kwento pag hindi mo ginawa ang mga ganitong bagay. Kaya yun sir, tina-challenge ko na dito, wala nang problema back to sa mga schooling. Kaya sabi ko, mag-schooling kayo, huwag kayong mamili ng posisyon. Kunyo, sabi ko ako, hindi ako college graduate. First year college lang natapos ko, pero pinukusan ko yung career ko sa army. Pero sabi ko, ngayon, marami ang alam, kaya pag kinukusan ko kayo, sinishare ko lang yung ko. Dahil pasalamat ka pa nga, may nagko-comment sa'yo, pare tama ka. Hindi na para yabangan kita. Sabi ko, kasi number one na naalala ko, sir, walang karapatan mag-comment pag hindi mo alam. Sabi ko, huwag ka magko-comment kung hindi mo kaya ang isang bagay na i-comment mo sa iba. Dapat patunayan mo na sarili mo na kaya mo bago mo yan sa iba. Kaya yun, sabi ko, hindi ko kayo nuhugutan. At saka yun ang pinakano, lalo na sa officer. Huwag yung hugutan officer. Kasi kung magaling ka manghugot, madali kang mahuli dyan. Kaysa officer, mas matas ang ano dyan. At huwag natin yung disiplina natin na ganito tayo. Dapat ganun pa rin. Kaya yun lagi ko inano sa tropa dito, sir. Na yung disiplina, sir. Kaya sabi ko pa nga, yung respeto, kahit senior ka o junior ka, hindi ko usang ibibigay yan kung hindi ka naman dapat irespeto. Yun yung mga bagay na kailangan ipakita mo na dapat respeto para irespeto mo rin siya. Ibantik lang ano. Partner, sabi ko, nagkakaiba lang yung kuha natin sa buhay, yung trabaho natin sa pamilya, dito sa trabaho. Pero yung concept niyan, kung yung anong pag-uugali mo, na meron ka, madadala mo yan. Na kailangan talaga focus. Tapos sabi ko, yung nasasabi ko kanina na magpakatotoo tayo, huwag tayo magpanggap. Pag hindi mo alam, magtanong ka. Kailangan ganito tayo, huwag tayo huwag tayo ma-pride. Kaya mo yung pride. Sabi ko, may time kung paano may tasang pride. Yung pride mo na, mag-isip ka rin, sabi ko, gamitin mo yung isip natin. Hindi na, basta-basta lang tayo na ganito. Kasi, lalo na sa pagdala ng tao, buhay ang kapalit. Kaya yun, sir, pag nag-ikot ako, mga squad leader, kahit sa liblib na kaya abutin ng motor, sir, pumapasok ako niyan, sir. Para may ko lang, sir, kumustahin, tanong kung anong sitwasyon ng trupa. At pinaparamdam ko, sir, hindi lang apart ng training, sir. Personally, sir, pinaparamdam ng trupa kung gaano ka supported, sir, sa kanila, sir. Hindi lang sa magkandak ng training, sir. By sir, sa mga personal problem, mga kaya kong sa level ko. Sabi ko, hindi man ako ang sagot sa mga problema ninyo, pero ako ang tulay para matulungan ko kayo. Dahil karamihan sa mga personal problem, ang sasagot niyan kayo. Ako lang ang magre-remind. Pero dapat, iyan yung sarili niyo na pag sinabihan kayo, ganito yan. Dapat i-try nyo rin na, yung i-develop nyo yung sarili kung saan kayo may comment. Huwag kayo na, pag kinument kayo, magagalit kayo. Sabi, tanungin mo ng sarili mo, anong level na ba ako? Kaya yun, sir, isa yun, sir, na pinapractice ko yung 5 level of leadership na nilecture ko yun sa kanila. Yung pagkakaiba ng 5 level of leadership na yung unang level, sir, is yung sumusunod sila dahil nilagay ka na, halimbawa, squad leader. Pero wala ka namang kwan. Sabi ko pa nga, sir, i-direct ko na lang. Ang pagiging leader kahit sa small leader in CO, sabi ko, sir, walang kwenta yan kung ang alam mo puro ka lang yes, sir. Ang challenge doon, paano mo gagawin na sariling desisyon mo. Importante yung mga instruction ng CEO mo. Hindi ka mawawala. Sabi ko ako, nag-schooling ako. Lahat ng pinag-aralan ko, hindi ko yan lahat ginagamit dito sa inyo lahat. Ginagawan ko lang guide. Kasi ibang theory, ibang personal. Kaya ganun, sabi ko, huwag kayong pag squad leader ka, lalo ka sergeant ka, walang challenge. Pag alam mo, yes sir ka lang. Nasa level 2 ka pa lang. Sumusunod lang sila sa'yo dahil gusto ka nila, pero wala ka namang alam. Sabi ko, sir, sa kanila.
Sige, yung level 3, 4, 5 doon sa mga susunod mo na episodes. Pero ganito kasi na mga dagdag kaalaman, hindi lang kasi simple yung mga war story ito. Ito ay punong-puno ng palaman na kung gusto mo maging reservist, gusto mo magsundalo, ganito yung pag-iisip na tama bilang isang Philippine Army personnel.